Paglipanan ng mga banyagang kumpanya ng transportasyon. Makabago nga ba o maka-foreign? Araw-araw milyon-milyong Pilipino ang naiipit sa paulit-ulit at pare-parehong problema. Sira-sirang taxi, bastos na chuper, madayang metro, mapagsamantalang chuper sa mga balikbayan, napakatagal na hintayan at pangongontrata. Ngunit ang solusyon, hindi galing sa atin, galing sa ibang bansa. May app, may GPS, may AI, epektibo, moderno, pero banyaga. Bakit nga ba ang mga banyagang kumpanya ang pinapaboran habang ang lokal na transportasyon ay nilulumpo ng red tape, lumanang ang sasakyan, kulang pa sa suporta? Kapag banyagang kumpanya, napakadaling makakuha ng prangkisa, samantala yung maliit na negosyanteng Pinoy, dadaan muna sa butas ng karayom at under the table na suhulan bago makakuha ng prangkisa? Nasaan ang suporta ng gobyerno sa sariling atin? Nasaan ang pondo para sa lokal na TNVS app? Nasaan ang training para sa mga chuper na Pilipino? Nasaan ang insentibo sa mga kooperatiba at lokal na innovator? Yun bang kakapiranggot na subsidiya ang pinagmamalaki ng kasalukuyang gobyerno? Napakakaganda ng layunin ng programa sa modernisasyon ng transportasyon, pero bakit pinapaboran ang napakamahal na gawa ng banyaga kaysa sa murang gawa ng kapwa Pilipino? Puno ng korupsyon, napupunta sa bulsa ang pera ng bayan. Hindi ba't mas nararapat itong gamitin para magtayo ng maayos, ligtas at makabagong transportasyong Pilipino? Kung kayang pondohan ang banyaga, bakit hindi ang sariling atin? Gobyerno, hindi ito usapin ng teknolohiya lang. Ito ay tungkulin. Tungkulin niyong buuin ang transportasyon na tunay na makabayan. Tigilan ang korupsyon, pondohan ang solusyon. Suportahan ang sariling atin, wakasan ang corruption. Transportation, Pilipino ngayon ay